Hi, magandang gabi po sa inyong lahat for our third and final reading. Ako po ay nandito at nagbibigay po ng third reading of the day. So ngayon po, simulan po natin. For your first card is all about panic, no? Nagpapanik po siya sa mga oras na to. Maybe hindi niya po alam paano niya po dadalhin yung or paano niya po i-handle yung situation nyo, to be honest with you, no? Meron pong iba dyan na hindi niya po alam hindi niya po alam paano niya ilalabas yung kanyang pakiramdam sa inyo. So far, parang ang minsan po yung iba dadaanin sa pagalit, dadaanin sa pagalit, dadaanin sa pagpapahiya sa inyo. Yung iba po dadaanin po sa sobrang alam mo yun, yung parang halos itakwil ka na po, no? Hindi po kasi nila alam ano po yung nararamdaman nila, or somehow parang hindi po nila alam kung paano po nila ikaw haharapin, no? Kaya pagka ganun po sila, dinadaan na lang po nila sa pagalit effect, sa totoo lang, no? Hindi po nila alam kung ano yung gagawin, ano? Nadi-discourage po sila, and there's insecurity. Nadi-discourage po sila at there is insecurity po, no? Hindi po nila alam ano po ang dapat nilang gawin. Hindi po nila alam kung ano po yung makakapagpakalma sa sitwasyon. And sa totoo lang po ay hindi niya po alam kung paano at kung saan niya sisimulan ang lahat ng ito, no? Napapagod na rin po siya. Ito pong taong to, pinapanindigan na lang po niya yung sitwasyon ngayon na ganyan, ano, kasi nahihirapan po siya. Hindi niya po alam paano niya haharapin. Sa totoo lang po, yun po talaga ang nakikita ko sa reading na ito. Hindi niya po alam paano harapin. Naduduwag po siya. And somehow, yun na lang po ang kaya niyang gawin. Ipakita sa iyo na hindi siya apektado, no? Na, ayun, na parang gusto na lang po niyang ipakita na, sige, parang sige, okay lang daw sa kanya kahit na masama na tingin mo sa kanya, kahit na pakiramdam niya, ang tingin mo sa kanya ay iba-iba na ang babaeng kasama, o iba-iba na, para lang po, alam mo yon, hindi niya po kasi alam kung paano, kaya dinadivert niya po kung kani-kaninong na lang po, no? Relationship after one relationship after one relationship, yan po na lang ang ginagawa niya. Pero sa totoo lang po, hindi po siya masaya, no? Yung mga kalokohan niya po, para sa kanya hindi kalokohan, para sa kanya is paghahanap ng katahimikan. Kung hindi siya maging successful sa isa naman, kasi po, kesa daw po umasa pa siya na magkakaayos kayo. Kasi po sa totoo lang po, ito pong reading na ito para po sa mga taong naghiwalay na and sa totoo lang po yung pakiramdam mo ay iba-iba na po, yung kasama iba-iba na po, hindi ka na po kinokontak pa, at ang dami-dami niya po from one girl to another, ganyan po, no? Hindi niya po kasi alam paano kaharapin, and as a matter of fact, pagod na pagod po siya, no? Sa ganito na rin, pero hindi po niya kayang harapin, no? Pinapanindigan na lang po niya yung sama ng loob niya, yung sama ng image niya. Sige na lang daw, kasi daw po parang mas madaling panindigan na lang yung ganito kesa po ipaglaban ang dapat ipaglaban, na natatakot din po siya sa rejection, no? As a matter of fact, tatakot po ito sa rejection. There's emotional immaturity. Hindi niya po alam kung ano po ang tamang way i-handle ang sitwasyon na ito, no? As a matter of fact, hindi niya na po alam kung ano yung tama sa mali sa ngayon. Basta ang alam niya po, kailangan niya pong mag-survive, kailangan niya pong iwanan yung mga bagay na makakasakit
sa inyong dalawa, no? O alam niya po na nasasaktan ka niya lalo sa mga ibang actions niya, pero sabi niya mas magandang panindigan na lang yung ganito sa ngayon kesa po sa umasa kayong pareho sa sitwasyon na magiging okay kayo when in fact magulo pa, no? Meron po ako nakikita dito na may self-pity din po siya, oh. There is this self-pity, grief, nagluluksa din po siya most of the time. Kaya nga po yun po yung diversion niya yung from one relationship to another relationship to another relationship. Wala po, no, libangan lang po niya yan kasi ayaw niya po talagang maisip na yung hole, yung butas sa buhay niya, ayaw niya pong maisip yun. And sa totoo lang po, talagang gustong-gusto naman po nitong ayusin, pero sabi niya di bali na lang sa ngayon, mas okay na kahit masama ang tingin mo sa kanya, halos pag nakita ka nito, kala mo wala kayong pinagsamahan, no? Pero meron po siyang reason. He has his own reasons bakit po ganon yung pakita niya po ito. Para po ito sa mga tao na ang pakita sa inyo ay sobrang rude, no? Hindi niya po kasi kayang harapin yung failure, no? Hindi niya po kayang harapin yung failure, hindi niya po kayang harapin yung pagkatalo, yung defeat. So, pinaninindigan na lang po niya, no? Yun po yung masama. Hindi niya po maamin sa sarili niya na there is this sadness, depression, and negativity, no? Sa totoo lang po, nahihirapan po siyang harapin yung katotohanan, yung realidad. Kaya po nagstay po siya sa fake situation, nag-stay po siya sa fake na happiness. Mas madali daw pong magstay sa ganon klase kesa daw po ayusin ang mga bagay-bagay na walang kasiguraduhan para sa kanya, na hindi niya alam kung paano mo siya tatanggapin. There is this rebellion, no? May rebellion po akong nakikita, no? Somehow, meron siyang pagre-rebelde, no? Parang hindi po siya mag-say ng sorry sa'yo, hindi niya po kaya. Hindi niya po kaya mag-sorry sa'yo, hindi niya po kayang humingi ng tawad sa'yo sa ngayon. Parang mas gusto niya po na ganito muna kayo at tatanggapin na lang daw muna niya kahit masakit. Masakit din po sa kanya na nasasaktan kanya na gano'n ang tingin mo sa kanya, pero wala po siyang choice sa ngayon. Medyo may pagkaduwag po itong taong to. There is this deception, insecurity, tactics, and strategy. Strategy niya po yung paglilinlang sa'yo, no? As a matter of fact, sa totoo lang po, yung strategy na yan po ay hindi niya po ginusto din, pero wala po siyang choice but panindigan ang mga bagay-bagay na to. Pinapanindigan niya po yung mali, pinapanindigan niya po yung image na masama para saan, dahil hindi niya po kayang harapin ang katotohanan at naduduwag po siya sa katotohanan. Well, in fact, no, kung makita mo po siyang may kasamang iba, pinagmamalaki niya po yan, ganyan, pero sa totoo lang po hindi. No, nagdudugo din po yung puso niya every time na nangyayari po yung ganyang klaseng sitwasyon sa inyong dalawa. There is this resentment, forgiveness, and desire to reconcile. Kung sa gusto po nitong bumalik sa iyo, no? Hindi lang po niya ikaw kayang harapin talaga sa ngayon, no? Sa totoo lang po, mabigat po ang loob niya sa mga bagay-bagay ngayon, and hindi niya din po alam kung ano ang dapat niyang gawin dahil burned out and overstressed po siya. Ayan, na burned out and overstressed po siya. Hindi niya po alam kung ano ang gagawin because always po wala po siyang motivation, lack of passion, and very uninspired po siya sa mga panahon ngayon at oras ngayon. Pasensya na po kayo sa boses ko. There is boredom and lack of passion, ano? Bored na bored po ito sa buhay niya, kaya naghahanap po siya talaga ng maraming diversion, ano? So, totoo lang, for some of you, hindi lang po isa, no, ang kasama nito, or hindi lang po isa talaga yung nakakausap nito. Bakit? Because gusto niya pong makalimot, no?
sa kagustuhan niya pong makalimot, maling-mali po talaga yung mga diskarte niya at hindi niya po alam na lalo ka pa po niyang nasasaktan, lalo pa po kayong nagkakasakitan, hindi na lang po niya aminin sa'yo yung totoo, no? Ay, talaga pong mabigat yung barahan nyo. Tatlo po talaga, no? Mabigat na mabigat po ang barahan nyo ngayong araw na to. Hindi ko po simula umaga hanggang gabi, no? Ang iba po talaga, disconnectedness, no? Disconnected po siya, Four of Cups, no? Disconnected po kayo, disconnected din po siya sa nararamdaman niya kahit ano po ang gawin niya at gustuhin niya. Ayan, no? Hindi niya po alam kung saan daw po kayo dadalhin ng tadhana, kung saan daw po kayo dadalhin ng inyong mga sarili, no? Talagang pinili niya po umalis, mag-move on because pahiyang-pahiya na po siya. Sorry po. Pahiyang-pahiya na po siya. Naku, wait lang po Sumabog na yung ating baraha. Pahiyang-pahiya na po siya at hindi niya po alam kung ano po ang gagawin niya sa mga susunod pang araw sa buhay niya po, no? Hindi niya po alam kung ano po ang mangyayari sa kanya sa mga susunod na panahon because there is lack of direction and conflict, no? So nakikita ko po dito patuloy po ang conflict na niyang mararamdaman, ano, sa mga susunod na panahon. Dissatisfied and lack of inner joy, wala po siyang kakontentuhan, lagi po siyang madi-dissatisfy sa mga bagay-bagay at hindi po siya makakaramdam ng inner joy sa puso niya, sa totoo lang. There is fear and confusion, lagi po siyang may pagkatuliro, lagi may takot at hindi po niya alam kung bakit at saan nanggagaling. Kung hindi niya po kayo aayusin, lalo po kayong magkakagulo. There is this disappointment, ano? Yung disappointment niya po ay totally masasabi ko po na mas mahirap po, no? Mas mahirap po ang mangyayari sa kanya sa mga susunod na panahon dahil po hindi niya po alam kung bakit at ano yung makakapagpabuti sa pakiramdam niya sa ngayon, ano? Naging makasarili po siya, greedy po siya, pero sa totoo lang po, no, pinipilit niya lang po maging cold sa'yo at pagiging matigas ang ulo, pero every time po na nasasaktan ka niya, hindi niya po pinapakita sa'yo na nasasaktan din po siya. No, sa totoo lang po, selos na selos sa'yo yung babae o lalaki, yung third party nyo, at hindi niya po alam kung paano daw maaalis ang pag-iisip sa'yo ng person mo. Ay, ano, there's coldness. Talagang may coldness po akong nakikita. And, Six of Wands in reverse, palagi po siyang paparusahan because po sa sobrang pride niya, hindi niya po alam kung ano po ang mangyayari na sa kanya. Okay, that's it for your third and final reading. Pasensya na po kayo, medyo nahuhulog yung mga baraha. But I do hope na naintindihan niyo po yung aking explanation sa inyo. And maraming salamat po sa inyong panonood. No? I hope and pray na nakakuha po kayo ng mensahe sa aking mga nabasa ngayong araw na to. And for those of you po who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makukontak. That's my only official and legit FB account. Yan. And sana po, no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. Your donations po, doon po yan mapupunta sa One Love a Day. Okay? Maraming salamat po. And thank you po sa lahat-lahat nang nag-aantay po palagi sa aking first, second, and third reading for the day. And I do hope na napanood nyo na po lahat yon, yung first, second, third po, plus the first and second reading
bago po kayo tumalon dito sa reading of the day natin na third and final reading. So maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all, and I hope na maging mas maayos pa po kayo at mas maging masaya po ang mga susunod na araw. Iwasan niyo po ang maging malungkot. To all my Lady Elena, ever loyal and supportive and solid Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart, and I am so grateful to each and every one of you. At ang lagi ko pong paalala sa inyo is just to live one day at a time. Iwasan niyo pong mag-isip ng kahit na anong okasyon. Just enjoy your life for today. You do 3 things that will make you happy for today, and matulog po kayo na may peace sa inyong puso. And of course, because life is too short, don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay po sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong mawawala, magbabalik po ako. And thank you po, and God bless you all. Bye! Bigay ni Papa Jesus. Ano sa'yo? Ito pa nung. Go ahead. Pera. Wala na, that's it? Ito po pera. Ito pa pera, oh. Bigay ni Papa Jesus. Kain mo yan, ha? Jesus yan. Wala ka ng pera dyan, ha? Okay lang kami. Para sa iyo yan, para sa iyo. Yan ang isip niya. Pagkain mo yan, ha? Saan ka pa? Bye-bye. Yung pagkain mo kunit. Bakit? Lagay mo lang po dito. Mali po. Taga po, may bibigay lang po kami sa'yo.
bigay po ni Papa Jesus. Yan, para po sa'yo yan. Ingat po. Magandang tanghali po. May bigay po si Papa Jesus sa inyo. Salamat po. Salamat po. Ito po. Salamat po. Tigisa po kayo sa Pampaw. Thank you po. God bless po, nanay. Ingat po kayo lahat. Opo. Pangalaman po. God bless. Bigay po ni Papa Jesus sa inyo. God bless po. Kuya, pangkain mo po yan, ha? Tayo ka ba nandyan? Po, hindi po. Dito po, nanatimbahan po. Ah! Sa Music Ministry. Doon ka nakapwesto. Opo. Sige po. Sige po, labay mo. Dapat po, ingat Pabigay po ni Papa Jesus. Thank you po, labay po. Meron pa Yo, bigay po ni Papa Jesus. Salamat po. Yun. Yun. Tay, para sa'yo po. Bigay po ni Papa Jesus. Papa Jesus, eh. Tay, bye-bye. God bless po, God bless. Para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Ayan po, bigay po yan sa ni Papa Jesus. Thank you po. Amen. Bigay ni Papa Jesus. Kaya pagkain ato po ah. Madami mong aso, kuya. Alaga mo lahat yan? O, nagkait. Kuya, size yan. Nasaan yung iba? Kalagala. Ay, talaga? Salamat po. Kalagala ko. Paano pagkain yan, kuya? Saan mo kinukuha? Sa tambay ko. Lahat. Ang dami. Ang dami niya pong aso. Po, Oy, ang daming aso ni kuya. sais. May nagbibigay sa inyo pagkain. Nangangalakal ako. Okay po. Tapos, Kaya mo kuya, pag nadaan ako, bibigyan kita ng dog food dito, ha? oo. Dito ka lang ba lagi? Oo, dito ako lang tutulog. Okay po, sige. Okay po. Marami din akong aso sa bahay, eh. Salamat po. Okay po. Isa. Kuya, pangkain mo yan, kuya. Nangangalakal ka, kuya? Sige po, thank you po. Maraming salamat, ma'am. May pagkain ka, nanay. Sa hirap ng buhay ngayon. Ba't nandito ka, nay? Tagasan ka ba? Yung arthritis ang sakit ko eh. Tagasan ka ba, nay? Sa plado eh. Sa Pladway. Oo. Okay po. Nay! Bibigay ako sa'yo. Matandaan mo na ako. Ito. Ako po. Pabigay Si po. tatay. Si tatay. Thank you, Nay. Habay po. God bless, Nay. Thank you po. Pabigay po. Ay, bigay po ni Papa Jesus. Salamat po. Bigay po ni Papa Salamat po, Jesus. Ito ate. po po. Salamat po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po. Salamat po, tay. Salamat po, tita. Bye-bye po. Maraming po salamat. Kayo, ate. Opo, ingat po kayo. Tagasan po kayo. Taga Tayabas, Quezon po kami. Mga aita po kami sa Quezon, mga katutubo. Sige, ingat po. God bless.
Tay, Kasi tinatawag niya eh. bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Ayan po. Sobrang Ang sipag mo naman, Tay. sipag nyo naman po. Kanina po kasi, taglagas ngayon, taglagas. O, pang merienda nyo po yan, Sige po, ha? salamat po sa inyo. Tapos yung road bags po, Kala ko uwi sino nyo may po. nabusinahan niya eh. Ah, sige Thank po, you na bye-bye Thank po. you po. Salamat po. Bye-bye. Brother! Basta, mabigay ni Papa Jesus ang sa'yo. Ang kaya mo yan, ba't hindi ka makatayo? Na ano ka? Ah, okay. Sige, bye-bye. Hello po. Salamat. Para sa inyo po, bigay ni Papa Jesus. Thank you very much. Sige po, bye-bye po. God bless you. Tay, magandang hapon po. Bigay po ni Papa Jesus. Ito pa po, Tay. Para sa inyo po. Bye-bye po. Ate. Ano lang, baka maano siya. Ito po, oh, bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Ito pa po, oh, pera po. God bless po. Okay, taga saan ka po? Sige, ingat ka po, ah. Hello po, magandang hapon po. Ano po? Bigay po sa'yo ni Papa Jesus. Thank you, madam. Tsaka ito pa po, para po sa'yo. Salamat. Thank you po, ingat po. Thank you, ma'am. Sige po. Salamat. Akala ko, ma'am, bibili. Ay, hindi po, para sa'yo po yan. Bye-bye Thank you, po. ma'am. Tay, Hirap na bibigay po hirap. kami sa'yo. Bibigay po ako ng goso. Hirap na hirap Dito siya. po tayo, dito sa kabila. Bawalin mo siya, Lice, pag yan. Kawawa naman. Tay, magandang araw po. Oh Lord. Bigay po ni Papa Jesus. Ay, ito po, ano, pantagdag po. Pagdagdag po, bigay po ni Papa Jesus. Thank you po. Thank you po, Kawawa Tay. naman. Diyos ko, hindi na siya makaano ko. Ano? Wala mo, may tatalingin lahat. Ano kami yan, narinig ko lang. Siyempre, ang bigat niyan. Kaya, bigay sa'yo ni Papa Jesus. Thank you po, ma'am. Ayun yung palinis po, ma'am. Hindi na po, okay na Thank you po. po. Ito po. Thank you ma'am. po. Thank you, sir. Nasa panahon ako ng kalungkutan, panahon na hindi ko alam ang gagawin. Nalilito, naguguluhan, nagtatanong sa sarili, ano nga ba ang gagawin ko? Nang biglang nag-browse ako sa YouTube at biglang lumabas ang channel mo, ang mensahe na noon ay nilabas mo. Angkop sa nadarama ko. Unang beses lang dumaan ang channel mo sa browser ko. Hindi ako nagdalawang isip
agad ka naman sumagot sa mensahe ko. Hindi ko alam ang damdamin noon, dahil parang may sumungaw sa aking pag-asa. Nang kaliwanagan sa dilim ng gabi, dumating ka, ikaw ang sagot sa panalangin. Salamat dumating ka at nakilala kita, Madam Elena. Nabago mo ang pananaw ko, noon ay malabo, ngunit ngayon ay may linaw na tinatahak. Salamat sa Diyos, ikaw isang anghel na inihulog sa lupa upang kami